mong you let him be your servant. Whoever desires to become great among you, whoever desires not only the state of mind, desire, it is also the state of heart. Pag nagdi-desire ka ng gagaling ito sa puso, when you desire something, yan ay nagsisimula sa puso mo. Mula sa puso, proseso ng utak, inaksyonan ng gawa ng physically. So, at ang dakilang mga leader po ay yung mga leader na mayroong pagnanais, pagnanasa, kagustuhan na maglingkod. Ngayon, baguhin natin yung tanong. Diba, sabi ko kanina, ang sarap ng pakiramdam na pinaglilingkuran ka. Ano kaya ang pakiramdam mo kapag ikaw naman yung naglilingkod? Praise God. Lalo na kung ubos. Dami namin yun. Ako na naman nakita niya. Ganun ba? So, that will not be a great leader sa kingdom of God. Ito naman siya na lang. Pagod na ako eh. Ito naman ito eh. Ang dami nating mga, especially sa panahon na yun, mga kabataan na yun, ganyan, no? Sa atin, mga batang 80s, masanay tayo sa hirap. Nagbukid tayo. Nagsaka tayo. Naglaro tayo sa ilalim ng araw. Naranasan natin ang maligo sa ulan. Ayun yung kabataan. Sa loob lang yan. Magtitimpla mo pa ng milk. Kung may price pa sa rep, pag-iinit mo pa ng price. Pinagsisilbihan sila. At feeling nila, special sila. Kaya pag inutusan, mahirap. Mahirap sila papasunod. Hindi katulad ng mga batang 80s and 70s. Meron po 70s dito. Meron pa. Kasi, Wendell. Hindi naman 70 yan. 60? 70. Praise God. Si Kuya. So, kingdom leadership is servanthood. No, ang leadership sa kaharian ng Diyos is servanthood, not lording over them. Hindi ikaw ang mag-rule sa kanila, but you are the one who will, yung initiative. No? Ikaw ang mag-initiate to serve them. Ganon sa kingdom leadership. Amen. As a leader, if we treat ourselves as the boss, then we are not kingdom leaders, but worldly leaders. So having a mind to serve is different than just serving. So nagsisimula yan sa puso. I-desire mo sa puso mo na maging, na makapaglingkod ka, makapagsilbi ka. No? Tingin ka lang sa paligid, ano ba pwede kong gawin mamaya kay kapatid na mapaglingkuran ko siya. Diba? Dapat ganito tayo nag-iisip. Kasi ganyan ang isip, ganyan ang kaisipan sa kaharian ng Diyos. Ano pwede kong gawin? Ipagsilbi, ipaglingkod sa mga kapatid. That's the kingdom mindset. So nagsisimula yan sa heart. Desire it. Nasain mo, no, nasain mo, at i-desire mo. Nasain mo, naisip mo, no, yun ang ibig ko sabihin. Magkaroon tayo ng ganyang klase po ng puso, ng paglilingkod. So we should have the integrity to serve. So when you say integrity, whether may nakakakita o wala, ginagawa mo pa rin yung bagay na gusto mong gawin as service. And there are people who serve because somebody sees them. Yung, kasi boss, pakitang giliw. Yeah? Papakitang giliw ka, sisipagan mo kasi nandyan si boss. So, you want to gain the promotion because the boss is watching you. So, but sa ministry, no, kahit walang nakakakita sa iyo, kahit na sino, you still do what the task that been given to you. So ministry means service. So we are in the ministry because we serve.
Kaya yung kitchen ministry, they are the servant of the kitchen. Transportation ministry, they are the servant for transportation. No? Yung ating, ang tawag, yung sa paglilinis, cleaning ministry, that is to serve. Yung ating praise and worship, that is to serve. At lahat ng ginagawa natin is to serve the living God. Amen. Amen? So we are in the ministry because we serve. We are not in a company or a corporation, but in a ministry or service center. So wala tayo sa company ngayon. So, hindi dahil manager ka sa company nyo, manager ka din dito. Hindi po. Hindi dahil ikaw ay secretary sa company nyo, ikaw ang secretary din dito. Hindi po siya ganon sa ministry. So in the ministry, kahit ikaw pa ang presidente ng kumpanya, if you have the heart of a great leader, then you will still serve the people. Yun ang ipinakita halimbawa ni Jesus Christ. So, He's the King of Kings and yet He served His disciples. He serves the people. Serving must be our culture, but it could only happen if we condition our mind to serve. So there are leaders who are just having fun being called a leader. Matawag lang na leader, nag-enjoy po siya. So leadership is not fun. If we do not have the mind to serve, then we will not be willing to serve. Kung wala sa isip natin ang maglingkod, bakit ka maglilingkod? So first, mag-conceive muna ito sa heart. So whatever your heart can conceive, your mind can conceive, your body can achieve. Kung ano ang kaya mong konsepto sa isip mo, yung galing sa puso mo, kaya mong ilagay sa akto. Mailalagay mo sa aksyon. So that is desiring to become a leader, a great leader. Serve, sabi natin, serve. So dapat we are always happy to serve. So we will not be willing to serve unless we are willing to sacrifice for others. Amen. Serving others is sacrifice. Sakripisyo. Isipin mo, ang layo ng location, pero willing ka sunduin sila. That is sacrifice. Kailangan gumising na mas maaga sa kanila kasi magte-travel ka pa. Kailangan gumising ng mga anak kasi hiwain mo pa yung mga pansahog sa lulutuin mo. Kailangan gumising ng maaga kasi may prepare ka pa sa sanctuary. Lahat po yan may sacrifice. Lahat po ng paglilingkod natin may sacrifice. So, ganoon din sa vision po ng 12. Actually, Jesus has His 12 disciples. So, ang kanya pong pinukusan ay yung kanyang 12. But, hindi niya nakalimutan mag-ministry sa world, sa environment, no, sa public, pero he focused on his 12 disciples. So, ganoon din, gusto natin magkaroon ng sistema sa ating pong paglilingkod. So, he fed and healed the multitude, but he focused his training and equipping on his 12 disciples. Binigyan niya, pinagtuunan niya ng panahon ang kanyang 12 alagad. So, his disciples were well-trained, although they were just fishermen and misfits in the community because they were with Jesus. So, ganon na-influensya ni Jesus Christ. Jesus as the leader of the 12 disciples, He trained them well. Naturuan niya ng maayos at na-improve niya, na-build niya yung leadership capacity ng 12 alagad niya. Siyempre mga mangingisda ito mga to. Anong alam nila sa pagsasalita, sa pagpapaliwanag? Baka kung tungkol sa isda, may papaliwanag nila. Ang isda na yan ay talakito. Ang isda na yan ay tulo. Ito ay tamban. Maaaring gano'n sila kahusay pagdating sa larangan ng isda. Pero sa larangan ng pangangaral, mahirap po silang kakitaan ng gano'ng klase po ng kakayahan. But Jesus Christ influenced them. He trained them well. So, yung leadership capacity nila ay na-build, nag-increase yung kanila pong leadership capacity. Kaya, kung malis na si Jesus Christ after 3 years, ito 12 alagad,
ang patuloy sa ministeryo ng Panginoon. So, implication, having the mind to serve means we will have to make serving people our culture. We need to make it a culture. To serve the people should be our culture. So this is part of kingdom righteousness. So Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So tama at matuwid na maglingkod tayo sa isa't isa. Para sa katuwiran, para sa kabanalan, para sa kapulian ng kalwalatian ng ating Panginoon. Panghuli, number 2, great leaders are those who are empty of self. Matthew 20:27, and whoever desires to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. So kagaya po ng sinabi ng Panginoon, kung sinong nagdi-desire na maging pinakauna sa lahat, the first among the first, let him be your slave. Anong ibig sabihin ng slave? Ang slave, sunod-sunuran, walang karapatang magreklamo. If you are a slave, kung anong sabihin sa'yo ng master mo, gagawin mo without murmuring. Wala kang reklamo pwedeng ibigay. Basta sinabi ng Panginoon mo sa iyo yan, gagawin mo. Kahit labag sa loob mo, because you are a slave. So, ganun pala tayo dapat mag-empty ng sarili natin. Kahit labag sa loob mo, kahit masama sa loob mo, masakit sa kalooban mo yung pinapagawa, kailangan mo sumunod. Ganon ang emptiness ng Panginoon. Bakit? Kasi doon sa panahon na siya nananalangin sa Gethsemane, sa masama loob niya. Sabi niya doon sa panalangin niya, parang, Lord, Ama, huwag na lang sana itong pagdaanan, itong krus na to, itong saro na to, huwag na sana akong mamatay sa krus, huwag ko na sana danasin yung paghihirap na to. Lamang sa loob niya. Kasi tao din siya noong panahon na yun. Pero ang sabi niya, magyari ang kalooban mo, huwag ang kalooban mo. Let your will be done. He emptied himself. Kahit pwede naman niyang tanggihan, pero hindi po niya tinanggihan yung mapako siya sa krus. Hindi niyo ba natanong? Di ba Diyos siya? May Diyos tayo na nagplano ng kaligtasan natin. Bakit hindi na lang niya sa isang snap mawala ang kasalanan natin? Bakit kailangan mamatay pa ang Panginoon? Hindi mo ba natanong? Bakit kailangan pa niyang daanan pagdanasan yung mga bagay niya? Because of the law. Because of the law. Kasi itong hiningi ng kautusan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kahit ang Diyos sumunod sa kanyang batas. Hindi law bender ang Lord. Amen. Amen. He fulfilled the law. Jesus Christ actually fulfilled the law. Hindi niya inabolish ang law, but He fulfilled the law. Ginapad niya, ginanap niya ang kautusan. Kaya yung kamatayan sa krus, doon niya tinapos yung hinihingi ng kautusan. For the wages of sin is death. Ang kamatayan niya ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Sabi niya, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ganun po niya sinubmit yung kanyang sarili. Kaya ngayon, inikilala natin siya bilang dakila, tagapagligtas, dakilang Panginoon. Amen? He became our great teacher, master, Lord, and Savior. So, Jesus emptied himself of self. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang divinity, iniwan niya. At siya po ay namuhay sa piling ng mga tao. He lived among us. So, gano'n niya ibinaba ang kanyang sarili. So, he lived all his life, not for himself, but to serve his creation, to serve his disciples, to serve you and me. He made first serving mankind.
una tayong pinaglingkuran ng Panginoon. Sa simula-simula pa lang, nang mahulog sa kasalanan ng ating ninuno, Adan at Eva, magsimula na ang plan of salvation. Lahat ng mga inihula ng mga propeta patungkol sa Kanya. At yun ay ipinagsilbi niya, ipinaglingkod niya, tinupad niya, tinapos niya. That is why He was lifted up to be the first, the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya ganun siya dinakila ng Diyos. He was the firstborn among the dead, the first to rise from the dead, because He was the first to die for His creation. Siya po ang tinatawag nating first fruit, unang bunga ng muling pagkabuhay. Hindi si Lazaro ang unang nakaranas ng resurrection. Pag sinabing resurrection, listen, when we say resurrection, from death to resurrection, hindi ka na mamamatay ulit. Kaya nung nabuhay, ginising ni Jesus si Lazarus. Yes, ginising niya mula sa kamatayan. Pero sabi ni Jesus Christ, sabi niya, tulog lang yan. Kasi alam ni Jesus Christ, after niyang gisingin ang tulog, mamamatay din ulit. Pero among the dead who were resurrected, si Jesus Christ lang po ang pagkatapos siya mabuhay ulit, hindi na namatay. Kaya siya ang first fruit among the dead. Binuhay man si Lazaro, and afterwards, namatay din po ulit si Lazaro. Ang kanyang kaibigan. Anong susi para magkaroon ng emptiness? Surrender. Surrender is the key. As we surrender or empty ourselves with ego, with our self, yung ating self-knowledge, yung ating self-ability, yung ating lahat ng bagay sa sarili mo natin, that increases our capacity to lead others. So simply put, more time for self, less time for others. Ganun lang po siya kasimple. Sabihin, you are self-centered. But if you want to be empty at maging dakilang leader ka, less time for self, increase your capacity to lead and minister to others. Hindi natin alam. Yung pong ibang mga naglilingkod ay gumugugol ng maraming panahon sa kanilang mga pinaglilingkuran kumpara sa kanilang mga sarili. Sa Philippians 2:5-8, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. See? God, Jesus, He emptied Himself. Hindi niya itinuring nakapantay ng Diyos pagdating sa kanyang pagka-Diyos. But He emptied Himself. Sabi niya sa verse 7, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. So, itinuring niya ang kanyang sarili na kalebel, kabahagi, kapantay ng isang alipin, a bad servant, and coming in the likeness of men, a buhay katulad natin. Kaya pag may pinagdadaanan ka sa buhay, isumbong kay Lord kasi ano na yan, pinagdaanan niya yan. Meron kang mga suliranin na tila nagpapahina sa'yo, nagpapabagal sa'yo, nagpapatigil sa'yo para magtiwala at magkaroon ng pag-asa. Alalahanin mo, Panginoon, na buhay siyang kagaya mo. Naranasan niyang paghihirap. Alam niya ang mga sentimento mo. Verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, and the death of the cross. Ang pinakamababang uri po ng kamatayan is kamatayan sa krus. Because if you die on the cross, you are considered cursed. Kino-consider kang isinumpa. Mababang uri ng kamatayan. Mas mababa pa sa uri ng kamatayan ang fiery squad. Ipako ka sa krus para ang tingin nila sa iyo isa kang sinumpa. Ganyan po ibinaba ng Panginoon ang kanyang sarili.
kinaya niya yon, ginawa niya yon just to serve us. Pinaglingkuran niya tayo. So Jesus has the maximum capacity to lead because He had fully emptied Himself of self. So ang implication, how much would you be willing to empty yourself with your time? Sa mga panahon po natin, salamat po sa inyong time.